naman na tumayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa pagkakas sa araw. Salamat sa pang-araw-araw ng pagkain. Binibigyan mo namin. Sana po, sabayan mo kami ngayong araw. Amen. Bago tayo mo po, hindi pakipulot ng mga masulat sa inyong kaibigan at sa ayon sa inyong mga buwan. Pagkatapos, hindi na kayo pumunto. Mga bata, bago kayo magsimula, meron muna ako pamaalin sa inyo. Una, kapag ako nalakad sa halapan ko kayo ay nasisigil. Pangalawa, kung gusto niyo sumagot o tanong, pwede na rin sa akin yung mga kamay. Meron ba akong palagdagang alin ko ninyo? Kapag masabi ako ng araw, kayo ay tumayo. Kapag magsabi ako ng buwan, kayo ay upo. Kayo ay mag-example ko muna. Araw. Buwan. Araw. Buwan. Madali, kayo ay sumakso kayo malaman ang ating kapsa. Mabasahin ko muna ang ating tanong. Muna, pagkatapos ng pagkadalang tayo, ang mga bata ay nasakap, nagkikilala, at malugan na elemento ng alanap sa kapamagitan ng pagsasatulan at isang ito. Pagkatapos, napapakalagahan ang mga elemento ng alanap sa isang petong alamat ng kapagitan. At nagagamit ang elemento ng alamat sa pagbuo ng sariling peto o alamat. Kaya mga bata, parang kayo walang enerhiya kung kayo ay kamay. Kaya kayo, meron akong pakasagot sa inyo. Ito ay kukunin ang mga letra na kakalong sa tamang salita. Sa mga gustong sumagot, pakitaas ang inyong mga kamay. Tukutas para tayo. Hello. Louie. Dito ba? Gusto ko sumagot? Loida! Ano to? Raven? Madali! Lahat ng nasagot nyo ay tama. Kaya, kayo ay dadako, kayo ay gagawa ng aktibidad. Dahil nakikita ko sa inyo na parang nagpupulagan pa. Nasiyahan ba ang lahat sa ginawa ng enerhiya? Opo. Bakit ba nakakawala ang lahat? Nasiyahan ba ang lahat? Opo. Ngayon, magiging andas teacher ng mga matalinhagang salita. Ang mga matalinhagang salita, ito ay magagamit ninyo mamaya upang mas malinaw at inyong mga kaalaman. Para mapalawak ang inyong mga kaisipan sa pag-aaral para maintindihan ang babasahin ng kaalaman ng mamaya. So, unang matalinhagang salita. Bugtong na anak. Bugtong na anak means kahit supreme ng mga magulang. So, halimbawa, si Andrea de la Serna ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Meaning, ang bugtong na anak ay isang nag-iisa lamang.
Yan ang ibig sabihin ng gusto. Pangalawa, umibig. Maglabas ng tunog mula sa bibig, magsalita. Pangatlo, nayamot, nainis o nagagalit. Meaning, ang halimbawa, nagagalit si Jason Lewis niyang nakita niyang si Jane Lassett ay masama ang pakiramdam. Bakit nagagalit si Jason Lewis na makita niyang masama ang pakiramdam? Kasi si Lassett ay hindi kumakain ng lunch. Pangapat, layag. Sobrang alaga o binigyan ng gusto ng walang limitasyon. Panglima, naglahong parang pula. Meaning, nawala o biglang nawawala. Halimbawa, may nakita akong isang ibon sapagkat pagtingin ko ng pabalik ay wala na siya. So, meaning, nawala lang bigla ang ibon. Naintindihan ba mga bata? So, ngayon, may hinihanda ang aktibidad si teacher. So, handa na ba ang lahat para sa gagawin natin aktibidad? Okay. So, ngayon, babanggitin ko kayo ng dalawa. Ito ang concept una at ito ang concept dalawa. May hinihanda si teacher ng alamat. So, bawat bangkat ay may different na alamat. So, ang gagawin niyo ay isasagulan ninyo ang alamat. So, meaning sa English ay storytelling meditation. So, bibigyan ko lang kayo ng 15 minuto para sa paghanda at pag-prepare dito sa harapan. So, narito ang inyong alamat. Basahin ang paigi para maintindihan ang nakasulat sa alamat. Ngayon, gusto ko na lahat ay cooperate narito ang rubrics para sa pag-remember code. Una, cooperation. So, cooperation is 10 points. So, ang lahat ay hindi cooperate. So, meaning, walang 10 points. Naintindihan? Okay, teacher. Next, maglalakad. 15 points. So, dapat kayo ay mas maayos ang inyong paglalakad para makuha kayo ng perfect. So, pangatlo ay nilalaman. Nilalaman is 15 points. So, ngayon, magsisimula na ang inyong storytelling. Ang oras ay 1:26. So, bibigyan ko lang kayo ng agad na minuto para review. Kailan kayo 3 minuto para mag-isang po sa Makikita tayo ay walang purpose. Okay, so ang alamat ng makahiya. Maliit pang bata ay nahiyang ina si Marita. Taliwan sa mga magulang na mahusay ng pagkakwa, karaniwang nagpapaiwan sa bahay si Marita kapag may mga pagtitiko na kailangan nilang pagkakan. Ayaw niya makisalamuha sa mga tao, lagi siyang nagtatago kapag may mga panahon ng ama at ina. Kontento na siyang nasa loob ng silid, sariling-silid. So, naisip ng paraan ang mag-asawa kung paano mawawala o mabawasan na lang ang pagkamuliyain ng Marita. Ngunit kahit ano ang kanilang gawin ay bigo sila. Hindi nila mabago ang ugali na nag-iisang anak. Nag-alala tuloy sila kung paano ito magkakasawa. Dahil solong anak ay ibig nilang makita na lumagay na sila at hindi si Marita bago sila mamatay. Isang gabi ay nasigdak ang buong barangay.
Kumalat kasi ang balitang isang grupo ng mga preso at nagkakatakulungan at nagtago ang mga ito. Hindi ang kalain ng mag-asawa na sarami ng mga kabayan sa bahay nila mismo umakyat ang mga lakas. Agad silang itinali ng mga ito at sinusalan sa bibig. Takot na takot ang dalawa, hindi para sa kanilang sarili kundi para kay Marita. Nalito naman ang mga preso nang marinig ang sunod-sunod na siren ng sasakyan ng mga pulis. Malapit na katalantahan ay agad na sinusulat sa mga ito. At sa tinulungan ng mga mag-asawa bago ng pinasama ng Sinanap ng mag-asawa si Marita. Alam silang nakapagtago ang ganito dahil hindi nakita ng mga preso, ngunit hindi na mula ito magkako. Hindi malaman ng mag-asawa kung saan nahanapin na talaga. Bakit ko pamaraan ay natalisod ang dalawa? Natalisod ang dalawa sa isang alamang hindi ko ang mga dawag kapag nasangli. Natalisod ang dalawa? Sa isang alamang hindi ko ang mga dawag kapag nasangli. Inabahan ang mag-asawa na dinala sila ang halamang iyon ay ang anak na si Malusa na tinatawag na halamang Makahiya. Maraming salamat sa dalawa sa magandang performance. Bigyan ng isang bagsak ang pangkat dalawa. Ngayon, kumaya natin ang performance ng pangkat una. Alamat ng Sampunita. Magandang babae, maraming kakaninang kaibig-ibig at mabuting anak. Niyan si Anila. Isa sa mga dalagang pinagbabalaki ng kanilang tribu. Hindi ka sa pag-ibig ang dalaga may harap ang nobyo. Isa ka ang naging nagdadasal na sana ay makakalimutan siya ng karapat-dapat na lalaki na may-ari ng kailang mula sa malayong tribu ang binabang si Marco. Nakakita ng binata, sinaniwa at hindi nabigilan ng kanila. Namin yan tuloy na malibas ng mga lalaki na lumitaw sa kanya. Maraming agad ang gawin ng kanya. Makaraan sa kalihan taon ay tinanggap niya na ang pag-ibig namin. Bigay ang maligaya sa naniway, lalo na sa pinili Umuwi ito sa kanilang tribo para sinuin ang mga balita. Iinara kasi nito na mapakasal sila. Pinangako ng bata na babalik sa susunod na kabilog ng buwan. Subalit, lumipas na 2 pansigan at magdating ang buwan, ni Anino ni Caro ay hindi na nakita ni Anino. Ang masama ay ginamit ng isa sa mga karibal Caro ang sitwasyon para siraan ang buwan. Ikinala nito na nakasawa na daw ng iba si Maro at hindi na babalik ay Anita. Kinakala totoo ang bumarating nila. Sa labis na sama ng loob at kahihiyan ay nakasabit ng maruwa ni Anita. Bago masay ay wala siyang nasusukip na usal, hindi sumpa kita. Sumpa kita. Ang mga salita kung sinusumpa kita, ang tanging na iwan ng aniway kay Mako. Na pinatuan na sakit, kaya hindi agad nakakalit. Sa sobrang paghintinagpis, araw-araw ay halos madilim na tumuhan na ang ulo ni aniway. Hindi matanggap ni Maro na namatay ang dalaga na masama ang loob sa kanya. May kung halaman sa ligigan ng iwan. Kaya mula-mula yun ay tukod ng baro. Tinawag iyong mukha kita. Mamuling salitang hindi ka ng mga bago sa mga bilang buhay. Ang mukha kita ay kalooray naging sa pagkakas.
magkakalo ng loob. Nakikita mo sa lahat na inyong mga kadaluhan at kausaya sa pag-akit. Kaya narito ang inyong mga kapuwang score. Para sa pangkat 2, kayo ay nakakuha ng operasyon 6 na puntos, ay 7 na puntos. Para sa paglalakad, 14 na puntos. Para sa nilalaman ay 15 na puntos. So, kabuuan is 38 na puntos. Para naman sa pagkanto na, kayo ay nakakakuha ng 9 na puntos sa kooperasyon. At sa paglalakad naman ay 15 na puntos. At sa nilalaman naman ay 15 na puntos. So, kayo ay nakakuha ng 39 na puntos kabuuan. So, bigyan ang isang bagsak ang mga sarili mo. So, ngayon, may inihanda kami mga katanungan para mas tumalawak ang inyong mga kaisipan at kaalaman. Araw! Nakalimutan nyo. Buwan! Ngayon, base sa aktibidad na ginawa ninyo kanina, sa harapan, ano sa tingin ninyo ang tatalakayan natin ngayon? Meron ba kayong ideya kung ano ang tatalakayan natin ngayon? Jason, alamat, tama. Sa tingin mo, Jason, ano ang alamat? Ang alamat ay nagpasalinsabi sa o ito ay isang kwento sa nakaraan nag-aalagay ko ng Tama. Sa tingin ninyo, mahalaga ba? Para sa inyo, mahalaga ba ang alamat sa ating buhay? Bakit? Dito man daw, wala sa sagot? Jason ulit! mahalaga ito sa ating buhay dahil matututunan natin kung ano ang pinagdaanan o saan tayo nanggaling ng tao o sa lugar ito, kung saan tayo nanggaling, kung ano ang natatanging bibig sa lugar. Tama, Jason. Ngayon, sa mga kwento na yung binahagi dito sa harapan kanina, mahalaga ba ang mga tauhan sa isang alamat? Mahalaga ba? Mahalaga ba? Bakit? Nagbibigay buhay sa kwento. Tama. Ngayon naman, ano ang mga aral na inyong napansin or nakuha sa mga kwento ninyo kanina na may ahawin nyo or maiahawin nyo sa inyong sariling karanasan? May mga aral ba kayo nakuha kanina? Ano yun, Jason? Hindi ka mahiyain dahil mamayain ka o mag-stay ka sa isang comfort zone ay maraming matutunan na may experience na magandang kung makabulo na bagay sa iyong sarili. Tama, yun ay galing sa alamat na mga hiya. Dito naman banda, may mga aral ba kayong nakuha? Jocelyn, may aral ba kayong nakuha sa kwento nyo kanina na yung lahat ito? Kuyo ka. Dapat maging matapat. Matapat. Tama, dapat maging matapat. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa alamat. Ang alamat ay ang salitang alamat o legend ay nagmula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Ito ay nagsasaad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay. At karaniwan ito magtataglay ng mga kababalaghan kung mga hindi pagkatiro ang pangyayari. May mga alamat ba kayong nalalaman? Baka, ano yung droga? Halimbawa, magbigay ng mga halimbawa ng isang alamat. Alamat na? Pinya. Alamat na? Kamyas. Alamat na? Daging. Alamat na? So, marami ang mga alamat na
na kailangan yung malaman. Ngayon naman, ito, meron ako isang halimbawa ng alamat. Makinig na mabuti at ako ay may tatanong mamaya. Noong unang panahon, mayroong mag-ina na nakatira sa liblib na buhok ng isang lalawigan. Ito ay si Alice Rosa at si Pinang. Mahal na mahal ni Alice Rosa at si Pinang. At si Pinang ay kanyang bugtong na anak. Siya ay lumaki sa layap, kaya siya ay lumaking tamad dahil mahal na mahal siya ng kanyang ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Ngunit dahil sa katamaran ni Pinang at hindi niya alam ang mga gawain bahay, lahat ng mga bagay na hinahanap niya ay sinatanong niya sa kanyang ina, ibig na ito ay kanyang hanapin. Ina! Nasaan mo ba ang posporo? Hindi ko makita. Naku, Pinang! Nandiyan lang yan, hanapin mo. Ina! Saan mo ba nilagay ang sandok? Hindi ko po makita. Naku, Pinang! Hanapin mo lang, nandiyan lang yung kusina. Isang araw, si Pinang ay nagluto ng hapunan. Ngunit, hindi niya makita ang sandok. Kaya, ang resulta, nasunog ang kanyang niluluto. At kung malaman ito ng kanyang ina, labis ito mayamot. Dahil palpak ang nagawa ni Pinang. At galit na galit siya sa kanya. Naku, Pinang! Sana matubuhan ka ng maraming mata para mahanap mo ang mga bagay na iyong hinahanap. Labis na nasaktan si Pinang at umalis ito. Makalipas ang ilang araw, si Aling Rosa ay bumalik na. Hinanap niya si Pinang sa buong bahay. Pinang! Ngunit wala ito. May nakita siyang isang halaman na kakaiba. Para itong hugis ulo na may maraming mga mata. At doon na naisip na Aling Rosa na sinabi niya kay Pinang na sana matutuwa siya ng maraming mata. Labis na nasaktan si Aling Rosa sa mga sinabi niya sa kanyang anak at nalagaan ang utos na ito dahil sa tingin niya ito ay ang kanyang anak na si Pinang na nawawala at umuwi siya sa kanyang bahay. Ngayon, sa tingin ninyo, ano ang bagsak ng ating kwento? Alamat ng pinya. Tama. So, ito, ang alamat ng pinya ay isang halimbawa na alamat. Alam niyo ba na merong mga elemento ang isang alamat? Hindi. So, ito ang mga elemento ng alamat. Una ay ang tauhan. Makibasa? Ito ang mga sigamat sa kwento at kung ano ang papel na ginagawa ng bawat kasama. Kagaya ng sinabi ni Jason kanina, ang tauhan ay ang nagbibigay buhay sa isang kwento, kaya mahalaga ito sa isang alamat. Pangalawa, ang pagbuuan. Lugar na pinangyarihan ng mga eksena sa kwento. Ito ay ang lugar sa ating alamat kanina. Sino ba ang tauhan? Sino ba ang mga tauhan? Si Aling Rosa at Pinang. Tama. Sa tagpuan naman, saan kaya naganap ang pangyayari? Sa bahay. Sa bahay, tama. Kaya naman, ang pangatlong elemento ay ang suliranin. Ito ang problema na nakaharap ng pangunahing tauhan. Sa tingin ninyo, ano ba ang suliranin ng alamat ng pinya? Ay, taas ka kamay. Ang katamaran ni Pinang. Ang katamaran ni Pinang, tama. Pang-apat ay ang saging na kasiglahan. Pakibasa? Naglalagay
Daan sa kwento na nakakauwi na nagsama sa mga pangyayari. Panglima ay ang tunggali. Ito ay pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin. Ito ay pwede din siyang tao laban sa sarili, tao laban sa kapwa, tao laban sa kalikasan. Sa kwento kanina, ano ba ang tunggalian sa elemental at alamat ng pinya? Tao laban sa sarili kasi si Tina ay kalaban niya ang kanya pagiging mahal. Tama. Kasundulan. Pakibasa. Ngayon naman, sa kwento ulit kanina, ano ba ang kasundulan sa kwento? Meron ba kayo ideya kung ano ang kasundulan doon? Ay, Jero! Meron ba kayo ideya? Lassie! Jero! Nais kanina na dumami ang mapa ng anak para makita ang mga bagay na sinahan. Tama. So, ang kasundulan doon sa kwento ng alamat ng pinya ay yung gusto ng ina na dumami ang mata ng kanyang anak para makita ang mga bagay na hinahanap. Ngayon naman, dumako tayo sa kakalasan. Ito ang nakakita ng unti-unti pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasundulan. Ano ang kakalasan doon sa kwento na yun ng panahon? Meron na kayong ideya kung alin doon ang nakalasan? So, ang nakalasan doon ay ang hindi na umuwi si Pinang sa kanilang bahay. At ang huli ay ang katapusan. Basahin. Naglalaban ng magiging gusto ang nabito ang aring sila ang katalaro at panahon. Ano ang katapusan ng kwento alamat ng pinya? Malungkot dahil nag-isip Pinang ay nag-iisa pinya. Ngayon naman, naiintindihan niyo ba kung ano ang mga elemento ng alamat? Meron ba kayong katanungan? Wala ba kayong napansin? Sa alamat ng pinya, kompleto ba lahat ng elemento doon? Sigurado ba kayo? Ang alamat ng pinya ay wala saglit na kasiglahan. Kasi, sa isang alamat, okay lang na hindi kompleto ang mga elemento nito. Ang pinaka-importante lamang ay ang tauhan, tagpuan at suliranin. Kasi meron mga alamat na simple lang, maikli lang, meron mga alamat kagaya ng alamat ng pinya na hindi kompleto ang mga elemento. Naiintindihan niyo ba kung ano ang alamat? Wala ba kayong katanungan? At ngayon naman, dahil naiintindihan niyo na kung ano ang alamat, meron tayong gagawing aktibidad. Handa na ba kayo? Okay, nariyo ba kayo sa inyong pinanood kanina? Nariyo ba kayo? Pag-uwalan niyo, hanggang? Nariyo ba kayo? Meron ba kayo muna sa paksan na lapin ngayon? Yes. Oo. At ngayon naman, gagawa tayo ng pagkatang gawain. Bago kayo papangkatin, maaari bang umupo kayo ng maayos? Okay. Ito ay pangkat isa, ito naman ay pangkat dalawa. Okay. Bawat pangkat ay gagawa kayo ng inyong alamat. Pero, base sa ibibigay ko na tema. Narinig niyo ba? Okay. Alamat na inyong gawin ay dapat merong mga elemento. Nakinig pa kayo sinabi kanina na pwedeng, hindi na kayo, pwedeng gagawin mo na alam
ay hindi kompleto, pero dapat mayroong nakuha ng buwan, okay? At iba pa. Okay, ang pangkat-isa, kanilang tema ay alamat ng hayop. At ang pangkat-dalawa naman, ang inyong tema ay alamat ng bagay. Ngayon, bawat pangkat ay bibili ng isang representative para ilahad ang kanilang alamat dito sa harapan. Okay? Naintindihan niyo ba ang aking sinabi? May katanungan ba kayo? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magplano. Meron pa lang rubrics ang inyong gagawin. Ang unang rubrics, dapat kayong lahat ay may operasyon. Dahil ito ay 10 photos. Paglalakad, nabibimang photos, pagtama likhain, 10 photos, at ang inyong alamat dapat mayroong nilalaman. 15 photos. Ang mabuhat ay 5 photos. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magplano. Pag meron kayong masagutan, maaari nyo lang akong tawagin na. Kapag meron kayong tanong na, sabihin nyo lang sa akin at ito ay akong tanongin. Ito ay aking sagutin. Gandaan nyo ha, sa ating rubric, meron tayong operasyon. Wala akong nakikitang operasyon sa inyong pangkat. Ang isa, ano ba? Bakit sa atin ang inyong representative? Punta ka sa kapapal, at kumakin yung alamat. Ang alamat na napili namin. Okay, magiging lahat. Ang alamat na napili namin ay alamat ng akas. Isang araw, may 2 kaibigan. Si Anas at si Elias. Pumunta sila sa kagubatan para magdadami ng mga kain. Nagtungo sila sa malaking punong kahoy na may maraming bunga. Nang pitasin ni Elias ang bunga, ay sinabihan siya ni Anas na hindi daw pwede kainin dahil yung nakakalason ang butas. Ngunit, pagkaalis nila, kinuha ni Anas ang bunga at siya'y kumain ito. Si Elias ay patungo sa kanyang paglakbay at wala siya nakain, kaya sa sobrang gutom siya ay namatay. At si Anas ay nanatiling buhay. Dahil doon, dinasyagan siya Ahas kasi yung best friend niya ay trinidor niya. At yun ang pinakulan ng kwento o ng alamat na Ahas. Ang alamat ng salamin. Malayang lugar sa Bicol ay may magkapatid na nakatira ang mga magkapatid na pinangalan Rita at Rina. Si Rita ay isang dalagang mahaba buhok na kulot, makikinig na mukha, matangkad at babae. Si Rita naman ay mahaba buhok, yung ngiti ko ay straight, matuwid, hindi ko ng ngalan at may hindi ka siya maganda ang ugali. Si Rita ay mula sa isang ilog at ito'y nagmuni-muni. At ang kanyang pagmuni-muni ay nakita niya ang nagre-refleksyon sa ilog at nabalangin na sana'y makita niya ng isang magandang bagay na makikita niya talaga ang kanyang oras. At siya ay nakita ng isang salamin na nakita niya kaya sa huli ay ito'y napakama sa kanyang kagandahan. At doon, inuwi niya sa salamin at pinakita niya ito sa kanyang kupal na si Rita. At si Rita ay namanga, ngunit si Rita ay ayaw niya ipairam ang kanyang
Kaya, alam mo, okay, palakpakan. Ay, okay, para sa inyong score, pang-isa, ang operasyon ay siyam, paglalabas, 15, paggaman ka 10, at lalaban ay 15. So, ang kukuha puntos ay 49. Okay, dito naman ako sa pangkat dalawa. Pangkat dalawa, ang yung operasyon ay 10, paglalakad 14, pagkamalikhain 10, at yung nalaman ay 15. So, ang kabuang puntos ay 49. Okay, so kita naman natin ang lalakay yung alamat ay mayroong mga elemento. So, magaling kayo dyan. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating panlalaba. Ano na ba kayo sa ating karagdagang puntos? Okay. Umupo muna kayo ng maayos. Bago po ibigay ang ating inyong kasagutan ay makinig muna kayo. Dito kayo sasagot. At binugan mo lamang ang mga tamang sagot. At bago kayo sagot, ilalagay niyo muna ay isulat niyo muna yung pangalan dito sa itaas. Ito ay pag-isahan na hindi namin ito matutulungan. Nabigyan siya ang lahat. Ibigay ko lamang kayo ng limang minuto para sagutan ng inyong scripture. Ibigay ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan yan. Kapag kayo ay tapos na, itaas lang yung mga kamay para makita kung sino talagang kalagamos. Okay, kapag tapos na kayo, maaari pa itaas lang yung mga kamay. Okay. Mabalikan na kayo sa inyong katabi. Atin na ito. Okay, Jason, basahin mo ang So, ay isang elemento ng alamat na nilalawan sa lugar kung saan kailangan ang nangyayari sa Diyos. Letter C, tatuan. okay, letter C, tatuan. Pangalawa, rival, basahin mo. Uri ng panitika na nagsasalaysay na pinangyayari sa batay ko ang kalambayan ng mga Alamat, letter A. Pangatlo, bila. Ano ang pamagat ng kwento na nakalungkot? D. Alamat ng pili. Alamat ng pinya, letter B. Pang-apat, simplante. Ilan ang elemento ng alamat? Letter D. 8. Okay, letter D. Pang-lima, China. So, isa elemento ng alamat kung ano D. Katapusan. Pang-anim, Jocelyn. Elemento ng alamat natin ng pagmagulang pangyayari kung saan maaaring makatag makuha ang kasawiran. Si kasawuran. Okay, C. Kasukdulan. Pang-pito, kakanso. Sino ang mga kakuhan mo? Okay, ano mo sa akin? Okay, A. Anong sa Aspinam. Pang-walo, James. Yeah. Hindi na ay nag-pinya. Si Bina ay nagiging niya letter D. Pang-siyam, Nasir. Ano ang nangyari sa ilang pinang si Alin mo? Si nagkasakit. At pang-huli po, Margie. Ito ay ang sinikon. Magkalaban mo sa alitan ng Okay, letter B, katapusan. Okay, bago nyo sa ulit sa inyong mga katabi, ilagay mo muna dyan ang summary of score. Sa ibaba. Okay, sa activity 1 ay over 40. And sa activity 2 ay naging 5 puntos. At, ay 5 puntos, sorry. At, ngayon naman, ako nila yung nagutan niyo ngayon. Tapos na ba?
Okay, ibigay niyo sa harapan. Teacher, next go Saan na rin mga papel? Ito na ba lahat? Ito na ba to? Okay, bago tayo umuwi, meron muna ako ibibigay ng takdang aralin. Pakikuha sa inyong mga kwaderno at isulat yung aking takdang aralin. Matalin muna. Okay, ilagay niyo ito sa 1/2 crosswise. Naintindihan niyo ba? Tapos na ba kayo magsulat? Okay, meron tayong rubric sa ating takdang aralin. Ang rubric ay ang inyong lahat dapat meron kayong pagka-malikain sa puntos at ang nilalaman ng inyong lahat ay 10 puntos rin. Ang kabuang puntos ay 20. Okay? Naintindihan niyo ba? Okay. Okay, bago tayo umuwi, meron na akong lalakad na kasabihan. Makinig kayo ng mabuti kasi ito ay napaka-importante. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Ang kasabihan ito ay tungkol sa pinya. Ang pinya ay may matamis na kumang, ngunit may matulis na balat. Ang kasabihan ito ay naglalarawan na kahit na may mga bagay o tao na sila matapang at masungit sa panlabas, may nagay pa rin silang kabutihan at kagandahang loob. Tulad naman ng pinya. Ang pinya ay may mapulis na palabas na kapag ito ay kakainin mo na o kapag ito mo na, meron itong matamis na may matamis na lasa. Katulad naman ng mga tao, huwag tayong mamusga sa ating nagbibig kasi naman sa nagigita sa panloob ay sa palabas. Dapat pasin tayo sa kanilang kaloob ng kaluhan. At ngayon, maaari bang kayo ay tumayo para sa panalangin? Maricel, Maraming salamat dahil kung pamihalaan sa araw na iyon at sa iyong buhat gabayan kami sa aming Paalam mga bata! Paalam! Okay, start.